Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, nakatakda ang kauna-unahang pagbisita ngayong araw ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa Pilipinas na tatagal ng 2 araw. Tugon ito sa nauna ng imbitasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Singaporean leader na pagbisita sa bansa. Sisimula ni Prime Minister Wong ang official visit sa Pilipinas sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal sa Luneta Park. Saka ito sasalubungin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Malacanang pasado alas 4 ng hapon. Isa sa mga maaaring abangan ngayong araw ang nakatakdang bilateral meeting sa pagitan ng dalawang lider kung saan inaasahang matatalakay ang mga usapin na may kaugnayan sa kalusugan, climate change mitigation, civil service cooperation at pagpapalalim ng ugnayan ng dalawang bansa. Matatalakay rin ang posisyon ng Pilipinas at Singapore sa iba't ibang regional, political at economic issues. Matatanda ang unang nagkaroon ng bilateral meeting ang dalawang lider sa sidelines ng 2024 International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore kung saan nagsilbing keynote speaker si Pangulong Marcos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga pagbabago sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Makaraang personal na inspeksyonin ang paliparan kahapon, Hunyo 3. Sinabi ng Pangulo na mayroon pang panibagong proyekto na pinag-aaralan para sa patuloy na pagpapaganda ng paliparan. Ito ay upang mas marami pa anyang turista at biyahero ang magtungo sa bansa at upang hindi na mahirapan ang mga overseas Filipino worker o OFW sa pagbiyahe. Ayon sa Pangulo, inaalam na rin ng gobyerno kung ano pa ang maaring pagbutihin sa sistema ng imigrasyon sa bansa. Ikinatuwa rin ng Pangulo ang impormasyon na bukod sa pagpapaganda at pagpapaigting ng serbisyo sa NAIA, palalawakin pa ang paliparan upang mas maraming pasahero at turista ang maserbisyohan nito. Ilan lamang sa mga ipinakita sa pag-inspeksyon ng Pangulo na napaganda
ay ang inilaan na TNVS Hub para sa pagpapadali ng biyahe ng mga pasahero. Mas pinaayos na OFW lounge, mas malinis na comfort rooms, pinagandang support facility, pagdaragdag ng mas maraming staff sa paliparan at ang pinalakas na power supply. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Muling bibili ang National Food Authority o NFA ng palay sa mga magsasaka sa probinsya. Isa itong inisyatiba na sumusuporta sa programa ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na benteng bigas meron na. Ayon kay Communications Undersecretary, Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, nagsimula na ang NFA sa pagbili ng palay sa Bulacan matapos na malinis ang bodega nito. Dahil sa espasyo, maaring bumili ang NFA hanggang 5,000 sako ng palay mula sa mga magsasaka ng Bulacan. Dahil dito, hindi lang madadagdagan ang kita ng ating mga magsasaka, mapagtitibay pa nito ang buffer stock ng ahensya na kakailanganin sa panahon ng kalamidad. Si Communications Undersecretary, Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Makakaasa ang ehekutibo ng buong suporta ng Kamara sa 20 peso per kilo rice program ng administrasyon para maging permanente at pangmatagalan. Kasunod ito ng naging pulong ng House Leadership kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr. Iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na magiging prioridad sa legislative agenda ng Kamara sa 20th Congress ang mga reforma para maitatag ang programa ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na gawing abot kaya ang presyo ng bigas. Kabilang sa mga panukala ang amyenda sa Rice Tarification Law para maibalik ang kapangyarihan ng NFA na magbenta ng bigas, Livestock Development and Competitiveness Act, Philippine Corn Industry Development Act, Onion Research Center Act, amyenda sa Seed Industry Development Act of 1992 at amyenda sa Local Government Code para mapalakas ang agricultural extension services. Sa hiwalay na panayam kay House Committee on Agriculture and Food Chair Mark and Verga, naging mabunga ang pulong na layon ding maglatag ng malinaw na hakbang upang maging pangmatagalan at hindi magiging mabigat ang gastos para sa gobyerno. Binigyang diin din ito na hindi lamang mga mamimili ang makikinabang, kundi maging mga magsasaka dahil kasama sa panukala na itulak ang pagtakda ng buying price ng palay upang hindi malugi ang mga magsasaka. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD target na wala ng gutom na pamilyang Pilipino pagsapit ng taong 2028. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ito ang pangunahing utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. alinsunod sa layunin ng Walang Gutom Program. Sa kabuang panahon ng programa, 750,000 o 50,000 ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabing gutom o hindi nakakakain ng sapat. Ang target ng gobyerno ay mapakain ng tama at sapat at kayanin na masustentuhan ang kanilang sarili at pamilya sa pamamagitan ng exit program o mabigyan ng hanap buhay sa tulong ng Department of Labor and Employment at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon sa kalihim, buo ang suporta ni Pangulong Marcos sa programa. Katunayan, isinali na niya ang pondo nito hanggang 2028 sa ilalim ng General Appropriations Act. Dahil dito, hindi anya sila tumitigil sa pagsisikap na mapagbuti ang programa upang mas marami pang pamilyang Pilipino ang mailabas sa kategoryang food poor. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones.
Mas pinalalakas pa ng gobyerno ang walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kabilang sa mga requirement sa ilalim ng walang gutom program ang pagdalo ng mga benepisyaryo sa nutrition development sessions. Anya, dito sila tuturuan kumain at maghanda ng masustansyang pagkain. Turuan natin ang ating mga kababayan na ano bang ibig sabihin ng mga iba't ibang klaseng food groups. Kasi alam natin tayo mga Pinoy, doon tayo sa matamis at maalat all the time. Pero tinuturuan natin sila ano ang healthy eating. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. May alok na trabaho at skills training ang gobyerno sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, magsasagawa ang Department of Labor and Employment ng job fair para sa mga benepisyaryo na magtatapos sa Walang Gutom Program. Purely for our beneficiaries. Para ma-match yung type ng companies na pupunta sa job fair para masigurado natin na angkop naman doon sa mga kakayanan at kapasidad ng ating mga beneficiaries. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na hindi maaapektuhan ang serbisyo nito sa mga overseas Filipino worker o OFWs habang iniimbestigahan ang kontrobersyal na 1.4 bilyong pisong proyekto. Sinabi ni OWA Administrator Patricia Kaunan na hindi basta na lamang mabubuwag ang ahensya kundi mas palalakasin pa ito. Siniguro ni Kaunan na magiging prioridad nito ang pagtatrabaho na mayroong transparency at accountability at pagiging bukas sa anumang isasagawang auditing. Samantala, sinabi ni Kaunan na mayroong direktiba si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na iparamdam sa lahat ng mga OFW at kanilang pamilya ang programa ng OWA. Ongoing po ngayon ang tinatawag nating management audit para tingnan ang mga gastos, tingnan kung paano po lalo bigyan ng importansya itong pondo po ng ating mga OFW. Yung review po ng membership benefits, panahon na po para i-review ito kasi marami na rin po tayong mga OFWs na senior citizen na babalik na dito. Dapat po meron tayong programa para sa mga bumabalik na talaga for good. Si OWA Administrator Patricia Kaunan. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Malaking tulong sa pagpapabilis sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge ang ginawang pagdedeklara ng state of calamity sa Eastern Visayas. Sinabi ni Office of Civil Defense o OCD spokesperson Chris Noel Bendijo na dahil sa deklarasyon, magkakaroon ng access ang pamahalaan sa Calamity Fund mula sa Disaster Risk Reduction and Management na magagamit sa pagsasaayos sa tulay. Sinabi pa ni Bendijo na walang nakalaan mula sa kasalukuyang pondo para sa pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Kinikilala po natin, ito po ay isang major artery na nagkokonekta sa isla ng Samar at Leyte. At sa normal na araw, 14,000 sasakyan ang dumadaan dito at mahigit 1,000 dito ay mga heavy trucks na may kargang mga basic commodities, petrolyo at iba pang supplies. Kung kaya't sa pamamagitan ng deklarasyong ito ay makakatulong tayong mapabilis ang retrofitting, rehabilitation at repair ng San Juanico Bridge. Samantala, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., tiniyak ng OCD na may mga alternatibong paraan ng gobyerno para maibsan ang epekto sa ekonomiya ng nasirang tulay. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Pinuri ng Department of Justice o DOJ ang naging desisyon ng gobyerno ng Timor-Leste na arestuhin at pabalikin sa Pilipinas ang pugante na si dating Representative Arnolfo Teves Jr. Ayon kay Justice Undersecretary Margarita Gutierrez, pangako ng DOJ na walang magiging special treatment kay Teves at dadaan ito sa tamang proseso ng batas, gaya ng mga ordinaryong akusado. Walang special treatment na matatanggap si Teves at dadaan ito sa due process ng batas kagaya ng isang ordinaryong akusado. Tinitiyak ni Secretary Remulla na mananaig ang katarungan sa kasong ito. Si DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinangunahan ng Department of Justice Action Center o DOJAC ang isang talakayan laban sa online sexual abuse, exploitation of children at iba pang cybercrime sa Region 7. Inihayag ni Justice Undersecretary Margarita Gutierrez na layunin ng aktibidad na palawakin pa ang kamalayan ng mga mamamayang Pilipino sa dumaraming kaso ng sextortion at iba pang uri ng online child sexual abuse. Kasama na rin dito ang pagbibigay kaalam sa mga batas na nagtatanggol sa mga babae at bata laban sa ganitong mga krimen. Higit sa lahat, ang forum na ito ay daan para ipabatid sa tao ang kahandaan ng DOJAC na tugunan ang mga legal na katanungan ng publiko hindi lang sa personal, kundi pati na rin sa Facebook at emails. Samantala, sinabi ni Gutierrez na pangako ng DOJ na patuloy nitong palalakasin ang laban sa online sexual abuse para sa pagbibigay ng hustisya sa lahat. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Matapos i-anunsyo ang pananatili bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT, nangako si Secretary Henry Aguda na mas paiigtingin pa ang kanyang kampanya sa digital transformation sa bansa. Ayon sa kalihim, magsisilbi itong fresh attention sa kanilang mga mandato at mas pag-iibayuhin pa ang kanilang mga trabaho. Bilang tugon, ipinahayag ni Aguda ang commitment o pangako na pagpapatuloy ng mga programa na nasimula ng ahensya ukol sa digital transformation. Dagdag pa nito, habang patuloy na tinatahak ng Pilipinas ang landas ng digital innovation, ay mananatiling tapat ang DICT sa layuning walang Pilipino na maiiwan sa pag-unlad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinagmamalaki ng Malacanang ang talento ng mga Pilipino na nakalikha ng isang application o app na mabilis makatukoy ng fake news o peking balita. Ayon kay Communications Undersecretary, Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, tinawag itong tunay app na kayang matukoy on the spot ang fake news. Dagdag ni Castro, kaya rin itong magberipika ng facts o mga tamang impormasyon at ituro ang mga gumagamit ng app sa lehitimong pinanggagalingan ng balita. Tinawag itong Tunay, TUNAI, ng developer na si Brar Lim at kanyang team. Gumagamit ng artificial intelligence at naka-embed mismo sa Facebook and ang fact-checking tool na ito. Kaya nitong maispatan ang fake news in real time. Si Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinabi rin ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro
na tugon din ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na labanan ang fake news at protektahan ang mga Pilipino sa online platform. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Naniniwala ang foreign policy expert na nais ni United States President Donald Trump na palakasin ng Pilipinas ang kakayahan at depensa nito bilang paghahanda para pigilan ng China sa anumang gagawin nito. Ayon kay Professor Renato De Castro, sa panahon na may gagawin ang China, katulad ng pagsasakop ay dapat may katapat na aksyon ng Pilipinas upang pigilan ito. Anya, hindi lamang sapat ang idinadaan sa diplomasya at pag-iit sa international law. Ang deterrence has to be a conscious effort. Papalakas kami ng aming alyansa, nagmo-modernize kami ng Armed Forces of the Philippines, pinapayagan natin, no? Of course, upon our invitation na mag-deploy ang Amerika sa ating bansa ng mga tawag natin strategic weapon system, katulad ng Typhoon, tsaka yung Nemesis, yung Naval Marine Expeditionary Interdiction System na anti-ship, no? Marami pang iba. Kasi talagang deterrence na yung trust ng ating alliance. Si Foreign Policy Expert Professor Renato De Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Muling nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga motorista na ipakita ng maayos ang plaka ng kanilang mga sasakyan. Ayon kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, sino mang mahuhuli na nagtatakip ng plaka at mga walang plaka ay may karampatang multa na 5,000 piso. Isusumite rin anya ng MMDA sa Land Transportation Office o LTO ang impormasyon ng pagkakahuli. Kaugnay nito, sinabi ni Go na nakakaalarma ang nakukunan ng kanilang command center CCTV camera na iba't ibang diskarte ng ilang mga motorista tulad ng pagtatakip sa plaka upang makaiwas sa apprehension o pagkahuli. Mayroon anyang gumagamit ng electrical tape, face mask at kung ano-ano pa. Niliwanag ni Go na hindi lamang nagagamit ang plaka para sa paghuli maging sa seguridad. Hindi lang po natin isipin na baka mahuli po kami ng enforcer, kaya po namin tatakpan ng plaka. Hindi po. It's also about the safety at kapakanan po natin. Then again, we also have to remind us na let's say worst comes to worst. Alam naman po natin sa kalsada, ang aksidente, nangyayari po yan every now and then. And isa po sa susi para ma-identify po natin itong mga motorista na nai-involve po sa aksidente ay through their plate numbers. Si MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Opisyal nang nag-umpisa ang tag-ulan sa bansa. Ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, batay ito sa mga istasyon ng ahensya sa kanlurang bahagi ng Luzon, partikular sa lugar ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga. Kasama rin sa mga pinagbabatayan ang mga istasyon sa Calakhang, Maynila, Mimaropa, Panay Island at Iloilo City na patuloy na sinusubaybayan ng Pag-asa. Yan po yung minomonitor natin na tinatawag na Type 1 climate. At sa mga station po na around 15 stations, at least 50% po ng mga station na ito ay maka 25 millimeters of rain sa loob ng 5 araw. At 3 araw na sunod-sunod na dapat po ay at least merong 1 millimeters of rain. So yun po yung basihan natin ng deklarasyon ng ating onset ng rainy season. Samantala, pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko sa maaring idulot ng malalakas na pag-ulan, baha at pagguho ng lupa dahil sa pinagsama-samang weather systems na maaring magpalakas sa umiiral na habagat sa bansa. Maaring makaranas tayo ng mga low pressure area, yung intertropical convergence zone, so andyan pa rin po yung mga severe thunderstorm activities at kasama na rin po yung pagpasok ng ating mga bagyo. So kapag ito po ay nagsama-sama, itong mga weather systems na po ito, posibleng ito makapagpa-enhance ng ating habagat.
si Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos po ng ilang mga paalala. Para sa kanyang pagpunta sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 16th BIMP IAGA Summit para markahan ang ika-8 taon ng pagtutulungan para sa pag-unlad ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Our joint initiatives in connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. Binigyan din ng Pangulo na dapat ay pagpatuloy ang kooperasyon at mas palakasin pa ang pagkakaisa para sa mas matatag na hinaharap. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako naman tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 7 araw na community tour guiding seminar, opisyal ng sinimulan sa Alaminos City sa Pangasinan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Opisyal yainga po ya Alaminos City Tourism and Cultural Affairs Office so pitunan agaw ya Community Tour Guiding Seminar ng ikadwa ya Hunyo taon 2025 sa training at manbayag hanggang ikawalo ya Hunyo no inermangiter na pikakabat ni pakar at maong ya tourism guidance ya sakay abalag ya sektor at syudad talumplo tanduaran mibibiyang yan ang lapod ng duruman lugar at syudad ya Alaminos City so imatindi
at inga po na panagpasal kay iba at saray tupiko. Nga pantungtungan ng imunan agaw at sa Department of Tourism o DOT accreditation, Flora and Fauna ya syudad, tan saray paraan pinasigurado so kalaganan na saray turista. Diyan pa na maglaya panagpasal na yarin napaaligwa sumaong tan makapalikad ya eksperyensya at panagbiyahe para saray turista yung bibisita at syudad. Sa panagpasal at kabiyangan mat na saray inisyatiba ya lokal a gobyerno piyan napabiskag so sektor ya turismo. Manlalapod dyan RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO, Mountain Province, hinikayat ang publiko na magtanim at maglinis ngayong Environment Month. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Karaman kadagiti aktibidad iti selebrasyon ti Environment Month, itabulan ti Hunyo ket tree planting, clean up drive, ken information education campaign. Daytoy iti inbaga ni Adam Palayan iti Penro Mountain Province, kadagiti empleyado ti LGU ken naduma-duma ahensya iti programa ken flag raising ceremony iti Lunes. Sigon ken ni Palayan, adda 30,000 a forest tree seedlings ti nakasagana a maimula ka selebrasyon ti Environment Month ang mabalin maala iti Senro Sabangan ken Paracelis. Kabayatan na adala ang iti tallo a nailista a forest fire incidents dito'y Mountain Province manipod Enero ingana ita a Hunyo. Nababaday to'y nga adayo iti listaan iti kapada a panawan iti 2024 a nailistaan ti 49 forest fires. Sigon iti Penro dakkel a tulong iti panagbaba ti insidente ti panagpur iti bantay ti institutionalized forest protection kas ti panagaramid dagiti LGUs iti forest lines iti tulong ti BFP, DENR, pribado a sektor ken manipo DZRA Bontoc saon andon ang Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bonto. Dumako naman tayo sa Tabuk. Pagkatapos ng ilang dekada, Santa Cruzan sa lungsod ng Tabuk, ibinalik na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Filipino faith and cultural identity. Dahil iti rason nga naisubli iti manu atawan nga sana pa nakipatungpal iti Santa Cruzan sa Dagupan, Tabuk City, sigon kini John Del Tagyam, District Deputy of the Knights of Columbus. Kunana nga adu iti baragsakan tada isubli iti nasong event ana nga iti grand procession dahil iti katapusan iti Mayo. Iti St. Joseph Parish of Dagupan kunana iti nangiiriing iti okasyon babaan iti Pastoral Council inay ni Tagyam. Akaraman ti panakaisubli kan programa iti Santa Cruzan dagiti gimong Swino Parish communities ken panang organize iti Knights of Columbus Subeta Council ken iti Apostleship of Prayer. Ti Santa Cruzan ket may isang historical procession ngayon pakamo iti Spanish colonial era. Karaman iti panakaisubli iti Santa Cruzan iti colorful parade dagiti sagalas baban kadagiti babae nga nakasuot ti gown ken corona amang ipakpakita iti biblical ken historical figures. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Roaquin ang kipagpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula sa Tabuk. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Information campaign para tugunan ang pangangailangan laban sa pang-aabuso sa kababaihan at kabataan. Palalakasin ng Batangas City Council for Women. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran.
Mas palalakasin ang information campaign ng Batangas City Council for Women and Local Committee for Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children para matugunan ang mga pangangailangan ng mga biktima ng pang-aabuso. Ayon sa konseho, kabilang narito ang pakikipag-usap sa mga may-ari ng local resorts at iba pang entertainment hub sa Batangas City na nagiging lugar ng sex trafficking and prostitution. Nakatakda ring magpasa ng mga executive ordinance and executive order laban sa pang-aabuso at higit na palalakasin ang kakayahan ng mga barangay VAUSI desks. Hihikayatin rin ng LCAT VAUSI na makipagtulungan at makipagtuwang ang mga youth organization at ang iba pang pribadong sektor para sa iba't ibang programa upang matulungan ang mga biktima. Ang initial plan na ito ay nabuo sa idinaos na Capability Development Training for Strengthening the CCW at LCAT VAUSI members nitong May 20 hanggang 30. Mula sa RP1 Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Dumako naman tayo sa Palawan. Kahandaan ng Palawan sa MPOX, tinalakay sa Sangguniang Panlalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jillian Faye Ibanez. Ing-arampangan sa Konseho ang probinsya ng Palawan kahapon adlaw nga Martes ang katatangad sa pagsimpa niyang Palawan sa MPOX sa pagtender Provincial Health Officer Dr. Faye Labrador sa regular nga sesyon ing sambit nga tauna sa magiging sintomas siyang masakit ay rashes iginiti ng pagkatineri mga pangadlay. Ingko ni Labrador nga maabot sa 5 hasta 25 ka adlaw ang incubation ang masakit impisang malantad sa virus. Sa dadira makuntana ay nasa minimal preventive protocol ang Palawan kabangkya ang City Health Office pero sa mga lugar ang saramputan nga may direktang ruta alin mga lugar nga apektuhan dan ay mas ingigpitan dan sa parte ang pag-ite-share sa mga sintomas. Agtawda kalinawan si Labrador nga hindi pa kapanlataon ang isarang tao nga ara pa sintomas pero sa oras nga magumpisa ang sintomas ay kalalataon dan sa iba pa hasta magayad na sa rashes. Puwera pa sa ara pa bakuna ang masakit nga diha sa ladadi ay ara para direktang pampayad para digi puwera sa pagbulong lamang iya mga sintomas. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. 29 na mga mag-aaral sa bayan ng Gandara, Samar, benepisyaryo ng Special Program for the Employment of Students o SPES. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. 29 nga mga estudyante sa bungto sa Gandara, Samar ang nakagbenepisyo sa Special Program for the Employment of Students nga ginhimo pinaagi sa DOLE ng Public Employment Service Office o PESO upod ng suporta sa LGU Gandara. Gindestino ang mga benepisyaryo sa mga magkadordilain nga opisina sa LGU sugad sa Mayor's Office, Vice Mayor's Office, Sangguniang Bayan Office, PESO, Tourism, HRMO, MDRRMO, LYDO, Agriculture ngan GSO, ang SPES in temporaryo nga trabaho sa panahon sa bakasyon nga nagtutugot sa kabataan nga makakuha sa eksperyensya, makatirok para sa pag-eskwela ngan makabulig sa operasyon sa lokal nga gobyerno. Sumala sa PESO Gandara, dako ang epekto sa programa sa kabataan sa rason nga nakakapreparar sila para sa mas hilawig nga oportunidad sa tiarabot nga panahon. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan.
Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, Provincial Health Office, Surigao del Sur. Inabisuhan ang publiko na maging responsable sa sarili upang hindi mahawaan ng Mpox. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipasalig ni Dr. Eric Montesclaros, ang konsultant sa Provincial Health Office Surigao del Sur, nga dili magpasagad ang mga health authorities dinhi sa probinsya diha sa pagbantay sa sakit nga monkeypox. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiyag nini nga nagapadayon usab nila nga gimonitor ang maong sakit ingon man kadto mga lugar nga nakatala na og mga kaso niini. Hinoon sa kasamtangan, wala pay naitala niini nga kaso ang probinsya. Gitambagan na lang niini ang katawhan nga may mong responsable usab sa ilang kaugalingon aron nga dili matapdan sa maong sakit. Samtang aron malikayan ang panika, giabisuhan niini ang tanan nga sa mga lehitimo lamang nga mga news source makisayod kabahin sa maong sakit ug dili dayon motuo sa mga fake news labi na diha sa social media. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Holo. Iskolar ng barangay Chinese Pier sa Holo, inilunsad na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Iukab na sinagkahapon niyaon Pichatu sinabulan June na taon yan in pagparegister para programa. Scholar ng barangay, sina Barangay Chinese Pier Holo. Bangaduno ng Kiawaytay City Arnesa Kudjan, Barangay Secretary. Maksud sina program ini amin lumukay halam sinang katahon hasupaya katawangan. Mga kabataan amin nagbuuna, labi awlan na hamakasto nila. Benasin pag B-uniform ha PE, uniform high school, mga books, iban sina kaibanan pamagasto. Ina scholarship ini amo ina parahajay sa mga raayat. Sina Barangay Chinese Pier, iban sakop dunhay ni in mga kabataan dahi junior high school, senior high school, iban sina college. Ina pundo bang doonon kawaunyan, hababaan sina Barangay Council for the Protection of Children at BCPC, amun mabut pakasyaman ngay bupilag akad dunhay ni, inakibanan pa amin mga pundo. Kaunhan yan, down sa dyan, sin mga kabataan in Certificate of Enrollment, Assessment for Billing, photocopies invalid ID. Iban sin school card, nasabot na isabihan ni Kudjan, sinadi nila na taymaon, ha mga program ini, ina sila ketatabangan da isab sina parinta. Dahil ha RP Holo, ini Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz susunod na pagkatapos po ng ilang mga paalala. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikatlong tranche ng refleeting program ng National Irrigation Administration sa Barangay Wawa, Taguig City. Napakahalaga ng refleeting program ng NIA lalo na po sa panahon ngayon. Mabigat ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga magsasaka dahil nga sa dinudulot na climate change. Mas matinding init, mas malalang ulan at pabago-bago. At hindi malaman kung ano dry season na, kung wet season, pabago-bago ang panahon. Kabilang sa mga ipinamahagi ay mga kagamitang pang-irigasyon, pansaka at mga operations and maintenance equipment. Sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump truck, excavator, umaasa tayo na mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at ang pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig. Mula Luzon hanggang Mindanao, maging lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source.
Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Kasama po ang inyong lingkod, Win Peñano. Sumipa sa lampas 80% ang naaprobahang investments ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa unang 5 buwan ng 2025. Base sa datos ng ahensya, umaabot sa 102 bagong at expansion projects na nagkakahalaga ng 66.34 billion pesos ang naaprobahan nito mula Enero hanggang Mayo ng kasalukuyang taon. Ito ay signipikong mas mataas kung ihambing sa 37.83 billion pesos na approved investment sa kaparehong panahon ng 2024. Ayon sa PEZA, ang figurang naitala sa unang 5 buwan ng 2025 ay sumasalamin sa lampas $1 billion na projected export revenues at inaasahang makalilikha ng humigit kumulang 29,000 direct jobs sa bansa. Kung ihimayin ang pinagmulang sektor ng mga naprobahan, bulto rito ay mula sa manufacturing, semiconductors, IT, BPM, logistics at renewable energy. Sa industry front naman, malaking parte ay mula sa food and beverage na may 43.74% share, habang South Korea naman ang nanguna sa mga bansang pinagmulan ng nasabing investments na may 16.12% share sa total approved investments sa nasabing panahon. Paliwanag ng PEZA, ang lumobong investments mula South Korea ay buwat sa kamakailang implementasyon ng free trade agreement sa pagitan ng Pinas at South Korea na siyang nagbigay kumpiyansa sa mga mamumuhunan. Bukod dito, malaki rin nila ang naging tulong ng pagkakapasa ng Create More Act na umaakit sa mga investor buwat sa pinahusay na fiscal incentives ng Pilipinas. Sa gitna ng magandang takbo ng investment sa unang 5 buwan ng 2025, nangako ang PEZA na ipagpapatuloy nito ang magandang momentum sa mga susunod pang buwan sa layong mapaunlad ng bansa at makalikha ng mas marami pang trabaho para sa mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nakatanggap ng pagkilala ang First Philippine Polymer Banknote Series ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP mula sa International Association of Currency Affairs o IACA kamakailan. Ayon sa BSP, nakuha ng Philippine Banknote Series ang Best New Banknote or Banknote Series buhat sa security features nito, overall design at paggamit sa local elements, partikular ang flora at fauna na sa Pilipinas lamang matatagpuan. Paliwanag pa ng IACA na ang captivating features at designs ng Philippine Banknote Series ay testamento sa mayamang kultura at pamanang mayroon ng Pilipinas. Sa isang pahayag, ikinalugod
Sinugod ni BSP Deputy Governor for Payments and Currency Management Mamerto Tangonan ang nakamit na parangal ng Philippine Banknote Series na anyay nagbibigay diin sa kanilang inobasyon sa currency design at pagsigurong pasok ito sa global standards ng security at sustainability. Maalala na unang inisyo ng BSP ang kauna-unahang polymer banknote nito noong 2022 mula sa paglalabas ng bagong disenyo ng 1,000 peso banknote. Sinundan ito noong Disyembre ng 2024 na nagpi-feature naman sa mga bagong disenyo at tekstura ng 500, 100 at 50 peso denominations. Una nang sinabi ng BSP na ang polymer banknotes ay may smart features buwat sa mas advanced na security laban sa counterfeiting at may mas mababang carbon footprint. May tuturing din itong mas malinis kumpara sa mga naunang paper bill dahil mas resistant ito sa mga dumi, moisture at mga mikrobyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iginawad ng Department of Trade and Industry o DTI sa pamamagitan ng Export Marketing Bureau nito ang unang batch ng Export-Oriented Enterprise o EOE certificate sa 4 na kumpanyang nakapag-comply sa ilang probisyon ng Republic Act 12066 o mas kilala bilang Create More. Sa isang seremonya sa Makati, ginawad ng DTI ang nasabing sertifikasyon sa Dole Philippines Incorporated, Philsaga Mining Corporation, Crystal Exports Philippines Incorporated at Bosch Service Solutions Incorporated buod sa pagkamit ng mga ito sa 70% export sales threshold na nasasaad sa Create More Act. Dahil sa EOE certifications, entitled ang mga nabanggit na kumpanya sa isang taon value, added tax o VAT zero rating sa mga local purchase at VAT exempt importation ng mga produktong direktang may kaugnayan sa kanilang export activities. Ayon kay DTI Undersecretary Seferino Rodolfo, ang nasabing sertipikasyon ay salamin ng seryosong pagsuporta ng pamahalaan sa mga exporter sa bansa sa pamamagitan ng pinahusay na business environment. Anya sa tulong ng Create More Act ay naipanunumbalik at napagaganda pa ang critical tax incentives na siya namang mas nagpapadali sa pagnenegosyo sa bansa. Mula rin sa nasabing batas, natutulungan nito ang mga exporter na mamuhunan sa inobasyon, sustainabilidad at paglago. Matapos ang paggawad ng unang batch ng EOE certificates, ipinahayag naman ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, ang planong pagsasagawa ng roadshow ng pamahalaan sa ibang bansa upang ipakita anya na ang Pilipinas ay bukas sa mga negosyo at susunod na economic superstar ng Southeast Asia. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Hunyo 4 as of 1 p.m. ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 55 pesos and 68 centavos, 39 centavos sa Japanese yen, 04 centavos sa South Korean won, 7 pesos and 10 centavos sa Hong Kong dollar, 43 pesos and 19 centavos sa Singaporean dollar, 7 pesos and 75 centavos sa Chinese yuan, 14 pesos and 84 centavos sa Saudi Arabian rial, 63 pesos and 35 centavos sa palitan sa euro, 75 pesos and 29 centavos sa United Kingdom pound at 40 pesos and 58 centavos sa Canadian dollar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Antabayan ng kalipunan ng mga may init na sports balita na ihatid nila yung magpayo maya-maya makalipas ang ilang paalala. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative,
or troll post at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Binaligtad ang kontrobersyal na kinalabasan ng laban sa pagitan ni Emmanuel Navarrete kontra Charlie Suarez at dineklarang no contest ng California State Athletic Commission. Nakatakas ang reigning WBO World Super Featherweight Champion na si Navarrete sa isang technical decision kontra Suarez nitong nakalipas na buwan sa California nung sinabing ang sugat na natamo niya ay nanggaling mula sa isang headbutt. Subalit ipinakita sa replay na natamo ni Navarrete ang sugat sa itaas ng kanyang kaliwang mata, pagkaraan ang malinis na suntok na dapat ibinigay kay Suarez ang isang technical knockout victory. Bumoto ng nagkakaisa ang California State Athletic Commission na baliktarin ang resulta at inutos ng WBO na magkaroon ng rematch sa pagitan ng dalawa. Dahil sa pagbaliktad ng resulta, nananatiling malinis ang record ng 36 anyos na si Suarez sa 18-0 na may 10 knockouts. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinapos si Filipina tennis star Alex Ayala sa kanyang kampanya sa Birmingham Classic sa United Kingdom kung saan maaga siyang napatalsik sa kapwa singles at doubles tournaments. Sa laban na inabos ng halos 3 oras, natalo ang third-seeded Ayala sa isang Czech player na si Linda Fruvirtova 7-5, 6-7 at 6-1 sa unang round ng singles tournament nitong Miyerkules.
Ang 20 anyos mula Czechia ay rank 152 ng Women's Tennis Association o WTA. Noong Lunes, natalo si Ayala at ang kanyang Swiss partner na si Rebecca Masarova sa tambalang Australian na sina Storm Hunter at Ellen Perez 6-4 at 6-4 sa first round ng doubles tournament. Bago nito, ang 20 anyos na si Ayala na kasalukuyang rank 73 sa buong mundo ay maaga ding nadispatcha sa first round ng French Open singles tournament at second round exit sa Roland Garros doubles. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kulang ng isang tao ang rain or shine papasok sa PBA Season 49 Philippine Cup Playoffs kung saan hindi makakapaglaro si Felix Lemeti sa natitirang laro sa komperensya. Ayon sa Elasto Painters, nagtamo ng left-hand fracture ang Filipino-Swedish guard habang nag-e-ensayo ito noong Lunes. Kakagaling lamang ng Elasto Painters sa isang 109-99 panalo laban sa Phoenix nitong nakalipas na Miyerkules na nagpalakas ng kanilang pwesto sa quarterfinals kung saan pinangunahan nina Adrian Nocum at Jonard Clarito ang koponan sa nagawa nitong 30 at 20 puntos ayon sa pagkakasunod. Kasalukuyang may 5-3 win-loss record ang Rain or Shine at kakailanganin muli ang tulong ni Nocum at Clarito ngayong hindi na makakapaglaro si Lemeti sa natitirang season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbabalik sa University of Santo Tomas si Shaq De Los Santos para pangunahan ang UAAP Women's Volleyball Team. Kung dati ay isa siyang tactician, pero ngayon siya na ang head coach ng Golden Tigresses simula itong darating na UAAP Season 88. Pinalitan ni De Los Santos ang longtime coach ng UST na si Kung Fu Reyes at umaasa na mahinto ang tagtuyot ng koponan sa titulo. Subalit hindi naman aalis sa poder ng UST si Reyes dahil magsisilbi itong program director para sa girls at women's volleyball team. Kilala na si De Los Santos bilang volleyball mentor na isang beses ay dinala ang UST sa finals at nakuha ang kampyonato noong 2010 Season 72 sa likuran ng mga volleyball stars na sina Angeli Tabaquero, Aiza Maizo Pontillas at Maru Banatikla. Nagbabalik siya ngayon para sa pangarap na maulit ito pagkalipas ng 15 taon. Mananatili naman sa koponan sina Libero Det Pepito kasama sina Ange Poyos, Regine Jurado at Casey Carvalho. Nagtapos sa ikatlong pwesto ang UST nitong nakaraang season pagkarang matalo sa De La Salle University sa Final Four. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang bumalik ang Colegio de San Juan de Letran sa NCAA Women's Volleyball Finals. Makakatapat ng Lady Knights ang De La Salle College of St. Benilde sa Season 100 Finals pagkaraang lampasuhin ang Arellano University 30-28, 25-12 at 25-12 sa kanilang laban sa Final Four na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan nitong Martes. Ito na ang ikalawang magkakasunod na taon na ang Letran at Benilde ang nagtapat sa championship round at layunin ng Lady Knights na ipaghiganti ang kanilang pagkatalo sa Lady Blazers noong Season 99.
Pinangunahan ni Judiel Netura ang letran kung saan nakapagtala ito ng 17 puntos galing sa 15 attacks at 2 blocks habang sina Vanessa Sari at Gia Makilang ay nagambag ng 15 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod. Nanguna naman si Laika Tudlasan sa panig ng Lady Chiefs sa naipon nitong 13 puntos at sinundan siya ni na Pauline de Guzman at Marian Padillon na nakapagrehistro ng 9 at 7 puntos ayon sa pagkakasunod. Sa men's division, napuwersa ng 3rd seeded Arellano Chiefs sa isang do-or-die game para sa pwesto sa finals pagkaraang talunin nila ang Mapua University sa Game 1. Nagtala ang Arellano ng 21-25, 25-23, 25-27 at 25-13 panalo laban sa number 2 seeded na Cardinals salamat kay AC Ginto. Nagposte ang third-year college student ng 19 na puntos galing sa 14 na attacks, 4 na blocks at isang service ace habang nakapag-toss ng 19 na excellent sets si Adrian Villados. Nasayang naman ang nagawang 23 puntos ni Barbie Sanadres galing sa 20 attacks at 3 service aces. Magtutuos muli ang Arellano at Mapua sa Game 2 ng kanilang serye itong darating na Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anridao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naghain ang direktor na si Daryl Yap ng not guilty plea sa kasong cyber libel case na isinampa sa kanya ng veteranong aktor at komedyante na si Vic Soto. Ito ay may kaugnayan pa rin sa ginawang trailer ng pelikulang ginawa niya na may titulong The Rapist of Pepsi Paloma.
Nitong Martes, Hunyo 3 naganap ang arraignment sa Muntinlupa Regional Trial Court para sa kasong isinampa ni Bossing Vic laban kay Direk Daryl. Kinumpirma rin ng kanyang legal counsel na si Attorney Raymond Fortun ang paghahain ng kanyang kliyente ng not guilty plea. Lahat ng abogado ni Direk Daryl, quote-unquote, "During pre-trial, we try to agree on certain facts, then there will be disclosure of yung mga evidences that are going to be presented." Magagawa o magaganap ang unang hearing sa August 19, 2025, ngunit bago ito ay magkakaroon muna ng mandatory mediation conference. Quote-unquote, "Sa batas natin at ito ang hindi alam ng karamihan, ninanais pa natin ang husgado na magkaroon ng maayos na kaayusan ng mga partido." Merong tinatawag na mediation proceedings, mandatory po ito at during the mediation ay sisikapin ng isang duly authorized and experienced na mediator na magkasundo yung mga parties. Yan ang saad ni Attorney Fortun. Nang mausisa naman sa posibilidad ng settlement sa pagitan ni na Direk Daryl at Bossing Vic, quote-unquote, "There's always room for settlement. There's always room for parties to reconcile, and ang important naman doon ay yung willingness ng bawat isa na manumbalik yung mga bagay na dati naman ay tahimik." Ibinahagi naman ng abogado ni Bossing Vic na si Attorney Enrique Buko de la Cruz ang mga nangyari sa hukom. Quote-unquote, "Nagkaroon lang ng arraignment and pre-trial, binasahan ng habla si Mr. Daryl Yap at nag-usap yung magkabilang panig sa harapan ng hukom kung ano-anong mga dokumento ang mamarkahan, ano-anong mga issues, anong mga bagay ang inaamin ng magkabilang panig. Inamin din niya na hindi pa nila napag-uusapan ng kliyente ang tungkol sa pagkakaroon ng settlement. Quote-unquote, "Hindi pa namin siya uli nakakausap kung open siya sa amicable settlement kaya binuksan yung pagkakataon. Mandatory yung pre-trial, yung mediation, so nagtakda ng mediation, we'll ask him again." Yan ang say pa ng abogado. Dagdag pa niya, quote-unquote, "The last time na nagkausap kami, sabi niya, proceed tayo to trial. Let the courts decide." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, halos 2 taon na palang hindi nag-usap at nagkita ang magkaibigang Aiko Melendez at Candy Pangilinan matapos silang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Binalikan ng dalawang aktres ang naging away nila sa pamagitan ng isang video na mapapanood sa YouTube channel ni Aiko na may titulong Real Talk with Candy Pangilinan. Kwento ni Aiko, mga teenager pa lamang sila ni Candy nang nagsimula ang kanilang friendship sa University of the Philippines Diliman kung saan sila nag-college. Quote-unquote, "Si Candy ang unang nag-master initiate sa akin. Sa UP noong papasok ako, imagine ha, tinarayan niya ako. Kasi sa UP Theater Arts siya yung isa sa mga pioneer doon." Yan ang simulang pagbabahagi ni Aiko. Tandang-tanda pa ng actress public servant nang lapitan at magtanong si Aiko kay Candy kung saan ang direksyon papuntang Theater Arts Building pero hindi raw siya nito kinausap. Quote-unquote, "Tiningnan niya lang po ako from head to toe, niligaw niya po ako sa UP tapos hindi ko alam magiging best friend ko pala." Yan ang pagbabalik tanaw ni Aiko. Kasunod dito, naging malapit na silang magkaibigan at mula nga noon ay palagi na silang magkasama sa mga lakaran at ang pagtutulungan nila sa kanilang showbiz career. Sabi nga ni Candy, pinakikiusapan siya ni Aiko na tulungan siya sa kanyang pag-aartista. Quote-unquote, "Dati tagabasa pa ako ng script nito, totoo." Minsan na rin daw ni-request ni Aiko sa isang produksyon na maging best friend niya sa isang pelikula si Candy kung saan nakasama nila si Christopher De Leon. Ang tinutukoy ni Aiko ay ang Higit Pa sa Buhay Ko na ipinalabas noong 1999. Quote-unquote, "Gusto ko ikaw yung best friend kasi tayo talagang inseparable." Yan ang sabi ni Aiko.
at tungkol nga sa hindi nila pagkakaunawaan ni Candy, quote and unquote, she tried to explain her side. But siguro, sa sobrang sakit nung nagawa niya sa akin, I'd rather not hear from her muna because I want to heal. Sabi ng aktres, nagsimula daw ang hidwaan nila ni Candy dahil sa pagiging taklesa nito. Quote and unquote, gusto ko sana na matuto na may matuto rito na kapag kaibigan mo kahit nakainom ka o hindi, dapat kaibigan mo yan. Hindi ka nagiging very carefree in saying things tactless. Because ako, kapag naging kaibigan mo ako, ipagtatanggol kita kahit nakaharap o nakatalikod. Yan ang sepa niya. Dito na nga napansin ng mga netizen na hindi na nakakasama si Aiko sa mga vlog ni Candy at ng iba pa nilang kaibigan na sina Carmina Villaruel, Jelly de Belen at Janice de Belen. Ayon naman kay Candy, hindi niya maalala kung anong naging ugat ng kanilang away. Quote and unquote, ang tagal kong iniisip kong mabuti. May iniisip akong tao, yung tao na yon na naisip ko na hanggang ngayon hindi ko kinakausap. Dahil feeling ko siya yung nag-ano ng kwento. Dahil usually siya yung nagiging cause ng maraming Sabi ko baka siya, yun lang. Yan ang sabi ng komedyana. Say naman ni Aiko, quote and unquote, almost 2 years ba tayong hindi nakita o hindi nag-usap? It comes with maturity, no? Na siguro we came to a point na hindi na natin kailangang mag-usap. What went wrong? Aksidente raw silang nagkita one time sa Green Hills, say ni Candy. Quote and unquote, nagpansinan tayo tapos niyakap ka ni Kentin. Sabi ko, tapos sabi mo, uy, usap tayo ha. Sabi ko, sige, tapos umalis ka kasi may pupuntahan ka pa yata. Tanong ni Aiko sa kaibigan kung tama ba ang naging desisyon nito na magdedmahan sila ng mahabang panahon. Quote and unquote, ako sa totoo lang, kung kinonfront kita noong mga panahon na yun, baka hindi tayo umabot sa ganito, baka mag-away tayo, magsigawan tayo. Ano ba dapat? Sa tingin mo ba? Tama rin ito na umabot din tayo sa puntong ito na hindi na natin kailangang mag-usap and then we just trusted na aabot din tayo na magkakaayos tayo. Ayun. At yun nga, sabi nga, no, ito naman yung pangakong binitiwan naman ni Aiko para kay Candy, quote and unquote, siguro itong hindi natin mapagkaintindihan is just one for the books. Siguro it will make our friendship stronger, better. And always remember, ito mapapangako ko sa'yo, best. Hindi na ako mawawala kasi every step of the way, nandito na ako. Welcome back to my life. Yan ang mensahe pa ni Aiko sa kaibigan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmento, ang Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at ang Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating executive producer, kay Steph Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasama natin na nag-ulat para sa ating mga segmento, para sa ating Balitang Negosyo kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating Balitang Showbiz kay Steph Vicente, at sa mga kasama rin natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at
Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.